Ngayon pa lang po nakikiusap na po ako sa inyo, tigilan na po ninyo yan. Ikaw na nanonood nito, tigilan mo na yan. No, hindi sila matutuwa sa'yo. Okay? Have that mindset now. Do not please people. Because in the first place, Jesus Christ is already pleasing you. Good morning po sa inyong lahat. O kumusta naman po ang inyong dinner kagabi? Kumusta naman po ngayon ang inyong almusal? Masarap bang pagkain nyo? Sa biyaya ng Panginoon, masarap po yan. I know it, I know it. Bakit po ba ako nagbungad ng ganon? Actually, marami po akong ikukwento po sana sa inyo, pero limitado lang po ang bigay ni TikTok sa atin, no? Because 10 minutes lang po. Pero isang example na ibibigay ko po ay yung amin pong dating kapitbahay, na siya po ay merong kapitbahay na parang, siguro sabihin na natin na parang may personality na mabigat, kaya gusto po niyang i-please, no? Lagi niyang plini-please, laging ganon. Pagkatapos, nung nalaman niya, hindi pala maganda ang ugali. Kaya ang sabi ko, stop pleasing people in a way like that. No? Like for example, ito mukhang celebrity, mukhang artista, no? O artista talaga. Tapos, pag namimit mo, plini-please mo, ganun-ganun. Ang ending, hindi naman magandang bigay sa'yo. Ang ibig ba sabihin nito, maging pangit na ang pakita natin sa ibang tao? No, that's not what I mean. What I mean is the motive of your heart. Sapagkat si Pablo po mismo, merong binabanggit. I know may context po ito. Pero tignan po ninyo mabuti ang bagsak na mga salita ni Pablo. Open with me sa mga Bibles natin, sa mga Bible apps natin. Siyempre, sa panahon natin, hindi naman na usong libro, no? Uso na ngayon, nasa cellphone na lahat. O sige, Bible apps. Galatians chapter 1, verse 10. Am I now trying to win the approval of human beings? Or of God? Or am I trying to please people? Tinatanong niya, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Siyempre, mas maganda yung approval ng God ang ating hanapin. Yung pong sinabi ni Pablo dito. Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. So, ang topic natin ngayon tungkol po sa compromise. Nako-compromise yung faith mo because you want to please someone na hindi naman mananampalataya at hindi naman po akma sa pananampalataya mo. Okay. Marami po yan. I cannot go beyond what is written. I can only explain what is written. Pero para po sa akin, kapag ka hindi natanggal sa puso mo yung you really have to please this, you really have to please her, you really have to please him, you know what? They cannot be pleased in you. Dahil ang tao po, wala pong satisfaction. May kanta si Britney Spears dati, naalala ko yung I can't get no satisfaction. And that's true. That's very true. Inubulat tuloy ako sa ganado ako mag-preach. Dahil po totoo po ito. Marami pong mga tao ngayon ay, como siya ay anak ng mayaman, plini-please mo. Bakit po ganito ang topic ko? Kasi meron po kami, may kaibigan po ako, inabot na po kami kagabi ng usapan ng 11 p.m. 11 p.m. 11:30 na yata na kami nagbabaan ng telepono. Nagkasakit po siya, na-confine siya, sapagkat meron po siyang kamag-anak na lagi niyang plini-please, hindi naman siya binibigyan ng kahit ano pagkatapos niyang magtrabaho doon. Pinapagod niyo lang po ang sarili niyo. Ma'am, kako, bali tita ang tawag ko doon Pero mabait po talaga siya. Napakabait, no? Ang ending po kasi, nagkasakit po kayo, napabayaan niyo ang katawan niyo, maski yung family niyo, hindi niyo na po nahaharap dahil plini-please niyo yung kamag-anak niyo yun. Stop doing that, kako. May mali. Hindi lang po sa kanya, maski sa anong sistema. Alisin na po natin. Hindi sila matutuwa sa inyo. No? Kung gano'n ang motibo nyo. Kung alam nyo, sa buhay po natin, may mga taong kapag na-meet mo pa lang, alam mo, swak. Ayun, good vibes, no? Kaibigan mo agad, gano'n. Pero may mga tao rin na maski anong gawin mo, talagang no.
All you can have to do is to pray for them. Na sana makakilala kay Lord. Baka tinanong ko, hindi naman daw pala mananampalataya yung mga taong yon. Please niya. Okay? That's what I'm telling you. Especially pag unbelievers. No. Hindi sila matutuwa sa inyo. Okay? Stop doing that. The Bible is very clear. Ulitin ko. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? O ano ba? Siyempre, mas mahalaga yung God. Mas mahalaga ang Diyos. Okay? Ang Diyos. Pero ang good news po rito, na please na po sa atin ng Diyos Ama nang tanggapin natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo. Na please na po siya sa atin 2,000 years ago. Very well please. Kaya sabi ni Pablo dito, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or of God? Wise dapat tayo. God, siyempre. And my God is already pleased in me, not because of anything na ginawa ko, but bagkos dahil dun sa ginawa ni Heso Kristo para po sa akin. Na please ang Diyos sa akin, hindi dahil sa anumang mga bagay na ginawa ko, kundi dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Did you see the big picture there? It's about Christ and Him alone. Ngayon, ito naman po ngayon ang aking sasabihin po sa inyo. Love people. Kahit ano yung pakita sa atin ng tao, mahalin po natin sila. Pero please, wag tayong magkaroon ng puso na lagi mong, kailangan i-please ko siya, No, hindi. Dahil ikaw ay na kay Kristo, naka-built-in sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yung mga taong talagang magugustuhan ka, it will come out, it will end up magugustuhan kang talaga. Amen? At yung mga taong hindi ka gusto, don't please them, just love them. Love them with the love of the Lord, Jesus Christ. Sapagkat yan po ang dapat. Naawa ako. Magaling na po ba kayo, tita? Ako gabi. Medyo, pastor, hindi pa po ako nakakakain. So mamaya po magbibigay po ako ng konting halaga lang naman. Siguro magpapadala rin ako ng fruits or something. Napakabait po ng taong ito sa amin, no? So after kasing kumain kami sa Chowking nung pagkatapos ng Christmas, wala na akong balita. So, nagpahinga po yata kayo, matagal na walang balita, no? And yun nga po. Kaya nga po, itong talatang ito is very, alam niyo po ba ito? I have one friend, matagal na po, mga siguro 2017 pa. Nakita ko po ito sa kanyang Facebook, yung pinost siya sa Facebook. Then pinag-aralan ko yung konteksto. Ang context po nito, dito sinabi ni Pablo yung kasi preceding nito, as we have already said, sabi niya, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse, sabi niya. Yung mga nangangaral ng ibang gospel. Kaya kung may mga nangangaral ng ibang gospel at hindi gospel of grace, under God's curse. Ngayon, sa konteksto po nito, yung mga taong nangangaral na yon ay siguro tinutuligsa siya, pero sinabi ni Pablo, am I now trying to win the approval of human beings or of God? Hindi baling tuligsain na nila ako, hindi baling magalit sila sa akin. Importante na please na sa akin si Christ once for all time sa cross. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, inaanyayahan kitang maging ka-good vibes na. Okay? By clicking that subscribe button. Huwag kang magpapahuli dahil sa totoo lang po, lagi pong good vibes ang buhay dahil kay Jesus Christ, no? Again, hindi matutuwa sila sa'yo. No, tigilan mo na. Hindi sila matutuwa sa'yo. But with the love of the Lord Jesus Christ, matuwa man sila o hindi, it's up to them. Importante na please si Lord sa atin once for all time. And we can love them despite kung anong pakita nila sa atin. God bless.
Thank